go. So ikaw mag-speared? Sa likod nga ako. Ayaw mag-speared? Sa likod lang ako. Tara. Okay. So what's up mga tol, another day, another vlog. At samahan nyo kami ngayon, papunta kami ng Bagsit River. Ayan, kasama namin ang mga tropang DRT Riders Club. Ayan, nandiyan si Boss Ronald, kasama namin. And kasama natin si Boss Eric at saka si Bobotan, si Marvin. Ayan, yung mga babalikan namin yung Bagsit River na pinuntahan namin last January. Ayan, mga last January. Babalikan namin yung Bagsit River dahil yun, nagustuhan namin kasi yung lugar na yun. Sobrang relax kasi doon, napakaganda ng ambience ng lugar. So nag-decide kami ngayon holiday ride, balikan namin yung Bagsit River. Yan, samahan nyo kami, ipapakita ko sa inyo kung paano makapunta at saan yung mga lilikuan na pwede papunta doon. Nung una kasi naligaw kami doon. Naligaw kami nung una kung saan kami napunta. So ngayon, hindi na kami maliligaw. Alam na namin yung daan. So yan mga tol, update ko kayo mamaya. Gang gang. So as of 44 AM, yan, nag-take off kami, Shell Marilao, ng mga 1:30. Yan, siguro mga around 100 kilometers siguro bago stopover namin dito sa may Dinalupihan, sa may Layak. Ayan, mag-stop over kami doon. Tapos second stopover siguro Zambales na. Actually may kasama kasi kami mga bagong tropa. Ayan, may mga kasama kami sila Pong, si Kejo, tsaka yung isa, hindi ko pa natanong yung pangalan ng isa. Yun, kasama namin. Doon na kayo mag-stop over muna din na Lupian. So update ko kayo mamaya mga tol. So dito nga mga tol, nag-decide na kami na mag-stop over malapit sa Dinalupihan dahil nagkaroon ng problema nga yung motor ni Boss Ronald. Naputol yung clutch cable niya. And nagpagas na rin sila dyan sa may refill. And then check namin dito yung clutch cable niya kung ano pwedeng magawa namin doon paraan. So kaya nagdesisyon na kami mag-stop over dito. So update lang mga tol, as of 3:48, yan, nandito na kami ngayon sa Dinalupihan. Nag-stop over kasi kami doon sa may 7-Eleven, mga 30 minutes na siguro. And then bakbakulit kami, papunta na kami ngayon ng Zambales. Target na kami makarating doon at least mga 6 AM. Almost 2.5 hours na yung biyahe namin. Hindi pa kami makahataw dahil si Boss Ronald naputulan pa ng clutch. Naghahanap pa kami ng shop na pwede mabila ng clutch cable para doon sa Raider niya. So yun, mamaya update ko kayo doon kung saan mismo yung Bagsit River, kung ano yung mga lilikuan. So dito naman, liliko lang naman sa may Dinalupihan, kakanan lang papunta Olongapo. So yun lang naman yung way dito. Medyo doon lang complicated pag nasa Zambales ka na kasi pag ginugel map mo yung mismong Bagsit River, iba yung tinuturo sa Google Map. So maliligaw talaga yung mga tao. So turo ko mamaya sa inyo mga tol. Update ako mamaya. So 4:07, nandito na kami sa harap ko ng Olongapo mga tol. So dire-diretso lang naman to hanggang marating na yung Zambales. Malapit lang siya sa Masinloc. Almost parang ilang kilometer lang bago magpasinlok, Palawig muna, no? So yun, malapit lang siya. Siguro mga around 2 hours na lang biyahe namin siguro. So mga 4:30, nandito na nga kami ngayon sa may bayan ng Olongapo. Ayan, kung nakita nyo, yung ulo ni Apo. Ayan, ulo ng Apo, kaya tinawag na Olongapo, ulo ng Apo. So mula dito, kakanan lang tayo, tapos kakaliwa para dire-diretso na papuntang Zambales. Yan, let's go. So dito nga mga tol, nag-decide na ako na maggasolina na dahil hindi pa ako nagpapagasolina mula Marilao. So yun, nakabili na nga kami ng clutch cable ni Ronald, pero nagkaroon naman ng problema yung sa busina niya dahil nahatak namin yung wire, naputol. Kaya ginagawa niya ngayon. Tapos yung mga kasama naman namin, pinauna na namin sila para hindi mahinto yung biyahe namin. At gagawin nga namin, hahabulin na lang namin sila. So yun mga tol, nakapamalengke na kami dito malapit sa Palawig. So yun, anong oras ba? 6:59. So nakakatapos pala kami makapamalengke. So mga 7:30 siguro nandun na kami sa mismong Bagsit. Nasiraan pa din yung si Raider, 2 beses naputulan. So maghanap pa kami ng cable pa uwi, or kung kaya ng mamaya makakita na kami ng cable. Tinanghali na kami, dahil maaga kami. Hi ka muna sa vlog. Ayun na.
Ayaw mo na mag-hi, mag-hi ka muna. So malapit na kami mga tol, medyo makulimlim nga lang yung panahon dito. So tuturo ko sa inyo mga tol kung saan yung kanto na lilikuan para hindi kayo maligaw. Kasi pag ginugel map nyo yan, pag dito nyo ginugel map, doon lang kayo sa kalsada lang kayo. Para may papasokan kayo, tapos maliligaw na kayo doon. Dito kayo sa may solar, kung tawagin nila. Doon kayo papasok. Tapos siguro around mga 10 kilometers layo para makarating na ng Bagsit River. So medyo na late na rin kami, mga 7:15 na. So target sana namin dito alas 6, nandyan na kami. So ito pala, tandaan nyo mga tol, pag malapit na kayo, ito yung Kalabaw. Pag nadaanan nyo ni Kalabaw na yan, malapit na kayo. Palawig Solar siya kung tawagin. Sa kanto na to, welcome to Barangay Salasa. Ayan, so barangay, Mount Tapula, Bagsit River, kakanan tayo. Ayan. So dito yung pabuntang Bagsit River. So what's up mga tol, malapit na nga kami. Siguro mga 5 kilometers o 2 kilometers na lang to siguro. Wala na signal na cellphone dito. Sana wala pa masyadong tao kasi medyo late na kami. 7:34 na. So sakto lang pala yung yung estimate natin na 7:30 dito na. Dito kami ngayon sa Bagsit River. Oh. Yo. Dati yung unang punta namin, wala pa to mga to. Ayan. Wala pa yung mga yan. Tapos dati lakaran nito lang. Ito dati tubig lang din to. Ayan. Tapos ngayon nilagyan na nilang cottage na rin hanggang doon. Gusto nyo hanapin nyo si Pong. Hanapin niyo ako. Tatanungin mo. Akin yan. Akin pinabantayan. Akin yan. Pinabantayan. Aking binabantayan lang. Ito ang Bagsit River sa Palawig, Zambales. Halos 300 kilometro mula Maynila patungo dito. Kung ikaw ay isang commuter, pwede kang sumakay ng bus mula Maynila to Santa Cruz, Zambales. Mga 2 to 3 hours ang biyahe ng bus at bumaba lang sa Sameco intersection. Perfect spot ito para sa mga gustong mag-camping at sa mahilig mag-photography. At kung ikaw naman ay mahilig sa cliff jumping, perfect din ito para sa'yo. Kilala itong lugar na ito dahil sa tangi niyang ganda at malakristal water na ilog at sobrang lamig na tubig. Dinarayo na nga ito ng karamihan sa ngayon. Ang rate ng cottage nila dito ay nag-range sa 1,000 to 1,500. Mayroon na din silang cottage na may kasama ng kwarto kung ikaw ay mag-overnight at nag-range ito sa 2,500 to 3,000. Plus 50 pesos na environmental fee at libre naman para sa mga 7 taong gulang pababa. May mga tindahan na din na sari-sari store dito. Shoutout po pala sa Matampak family na nag-accommodate sa amin. Salamat kung ikaw ay umabot sa dulo ng vlog na ito. Mag-comment lamang kung may iba pang katanungan. Ride safe mga tol.